Pagdating naman sa trabaho, natural na maging thankful po tayo sa mga taong nagbigay ng oportunidad para sa atin. Pero hanggang kailan nga ba dapat manatili ang ating pasasalamat? Paano kung handa ka ng mag-resign pero pinipigilan ka pa? Ano ang mga tamang hakbang na dapat gawin? Tutulungan po tayo ng ating millennial psychologist dito sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-usapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa araw na to, basahin natin yung concern ni M. So sabi niya, what to do pag na-box po ng isang tao? I did a decision to resign to work dahil nabully po ako ng seniors ko. The one who recommended me to the job was so furious. Bakit biglaan? Kahit anong gawin kong maganda at tama, pinapaalala po niya. Sa tingin niya, dapat di ko po ginawa, which is yung resignation. Napakahalaga nung ganitong klaseng katanungan kasi minsan, pag tayo yung nalagay sa sitwasyon, malilito talaga tayo, di ba? Pero kailangan balikan natin yung sarili din natin at kung ano yung nangyayari ngayon, di ba? Minsan kasi, ang focus natin kung anong iisipin nung tao or nung another person, nakakalimutan natin kung ano ba yung stand natin. Nakakalimutan natin na tayo yung nakakaranas, tayo yung nahihirapan, di ba? At maganda na yun yung mas ma-highlight natin. Number 1 na pwede mong gawin, stand by your decision. Bakit? Kasi ikaw yung nakakaranas, ikaw yung nakakaramdam, ikaw yung nakakaalam. Kasi importante na ma-highlight mo yun sa sarili mo. Alang ang i-force mo yung sarili mong gawin yung isang bagay na alam mo naman na every now and then pakaramdam mo, hindi ka na safe sa trabaho mo, na nako-compromise yung well-being mo. 'Di ba? So, i-consider mo yon, no? Pinili mo tong desisyon na to kasi iniisip mo yung well-being mo. Pangalawa, honor your emotions. O kilalanin mo yung nararamdaman mo. Huwag magpadala dun sa guilt na nararamdaman. Kasi yun yung po pwede nangyari sa'yo ngayon, di ba? Nagigilty ka na magre-resign ka, na-recommend ka ng isang tao. Kaso, iba naman yung sitwasyon ngayon. May nambubuli sa'yo, seniors mo pa. O di ba? So, meron ba silang support na ginawa? O ano na ba yung naibigay sa'yo? Kasi, I don't think nagagawin mong mag-resign, di ba? Kung meron namang effort na nagagawa para sa'yo, para maproteksyonan ka. Pangatlo, set healthy boundaries. Pwede ka magsabi naman dun sa taong nag-recommend sa'yo na salamat po sa concern. Kapag tinanong ka kung bakit mo bigla ang ginawa yun, di ba? Kung kunwari, ayaw mo naman na pag-usapan, pwede mo naman sa kanya sabihin honestly na salamat po sa concern, pero hindi na ako ganun ka-komportable pag-usapan yung issue kasi wala na rin naman ako magagawa. Ganyan. Kung ano man yung gusto mong sabihin, example lang naman to. 'Di ba? So, pwede tayo maging responsive dun sa mga questions ng ibang tao ng short at saka respectful. So, tandaan natin yung utang na loob, hindi siya equivalent dun sa lifelong control na nangyayari, 'di ba? Na para bang dahil siya yung nag-recommend sa'yo, therefore, wag ka mag-resign kasi kung anong in-expect niya. Yun, maraming salamat, Em, sa question mo. Sana nakatulong din sa mga empleyadong nakikinig sa atin ngayon. So, kung kayo ay meron similar na concern, pwede po kayo mag-send sa ating email na makikita ninyo sa screen. Muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist. Maraming salamat.